Magandang hapon guys. So kakatapos lang natin ng trabaho. So ngayon walang driver kasi nagre-resign. So ang mangyayari ngayon, lalakarin natin. So mahaba-haba yung lakarin natin mula Cubao hanggang Baclaran. So may bit-bit pa tayong kalakal. So samahan nyo ako guys. Maglalakad tayo. Yan. So ayan guys, so magsisimula na tayo maglakad. Malayo-layo yung lakaran natin. Cubao, from Cubao to Baclaran. Ayan, ito yung main road ng Kuror, Palau. So dito guys, may mga may makikita tayong mga tao sa daan ng mga lokal kasi nangangampanya sila sa kanilang kandidato. Kasi palapit na yung next week Palau National election. So presidente, senators down to delegates yung election nila dito. So isang presidente, vice president, tapos 13 na senators, tapos 16 na delegates. So yung delegates guys, yun ang representatives sa 16 states ng Palau. 16 delegates din. So baka parang sa atin governor like that. So yan, makikita mo, bit-bit lang sila ng placard. Ganyan lang sila dito guys, mga kampanya. Makikita mo lang talaga sa daan pag malapit na yung election. At saka kanya-kanyang supporter ng kandidato, yun, makikita natin yan. Yung sa kabilang daan, yun. Sa kabila may nangangampanya. Yan sila. So ibang grupo din yan guys. Iba din yung sinusuportahan nila. So tatawid tayo guys. So pupunta tayo sa kabila kasi magta-time out muna ako doon sa tindahan. Isang tindahan namin na technical. Doon ako ng biometric. So doon ako mag-time out. Kasi kung wala kang time out, wala kang sasahurin. Ayan. So makikita natin. Ayan, yung mga tao. So ayan guys, palitbit na natin yung basura. Maglalakad tayo. Palitbit natin yung basura. So samahan nyo ako. Ayan. Ayan guys, so magpapatuloy na tayo sa lakaran natin kasi wala pa tayong kalahati. Galing ako dun sa isang tindahan namin. Kasi nagta-time out ako tapos nadagdagan yung kalakal natin. Imbis na maliit na plastic na yung bit-bit natin, ngayon isang garbage bag na. So makikita natin dun sa kabila na may mga lokal na nangangampanya sa kanilang kandidato. Kasi next week election. So yan, dahan-dahan lang tayo. Hinay-hinay lang, sa Bisaya pa. Aginod. Ayan guys. So ngayon may bit-bit ako ng isang plastic. Wala akong pakialam kung anong sasabihin nila yung nakakita sa akin. Basta hindi ko naman sila kilala. Basta kalakal lang yung bit-bit ko. Ayan, marami sila guys. Kanya-kanyang sinusuportahan nila doon sa kabila. So ito lang yung talaga yung main road ng Palau guys. Yan lang talaga. 3 lane siya. Yung sa gitna, pre-lane yung sa gitna. Kumbaga kung gusto kang mag-overtake, mag-i-stop ka muna doon sa kabila. Sa gitna. Ayan, so makikita natin yung mga lokal. Ayan. So kadalasan ng mga lokal dito guys, medyo yung kulay nila parang medyo dark, walang kunti lang makikita ka ng lokal na puti. Mayroon man yung mga na siya, may halong Amerikano. So ang kutis nila dito parang dark siya. Ayan. At tapos yung mga tao dito ang masyadong malalaki yung mga tao dito. So makikita mo yun sa kabila. So yung dyan sa likod yan, yung Palau Gymnasium. Palau Gymnasium. Yan lang yung pinaka main na gym nila.
So ang gagawin natin ngayon guys, tatawid tayo sa kabila. Pakita ko yung park nila dito. At saka kapag may night market dito yung night market gaganapin. So bago pa lang to na napaganda nila kasi dahil sa lockdown. So nagawa nila yan, Palau Gymnasium. Yan, bago lang din natapos yun. Ito yung park nila na kung may night market dito gagaganap. Ayan, so may mga pa. So makikita mo sa loob na may mga kubo-kubo kasi yung mga lokal na magtitinda doon. So dyan makikita mo yung mga lokal din sa kabila. Ayan. So makikita yung mga kubo nila rin guys. Ongoing pa din yung pagpapaganda ng park na ito. Makikita mo. So tawid tayo dun. Tuloy pa din yung paglakad natin. Ayan. Yan, may mga kasama tayong naglalakad na mga ibang lahi, mga Bangladesh din yan. So susundan natin sila guys. Ayan. Marami din yung mga Bangladesh dito. Halos yung nagtatrabaho sa mga constructions, Bangladesh lang. Kasi medyo mababa yung sahod nila kumpara sa mga Pilipino. Kaya gusto ng mga company dito, sila yung kukunin lalo na yung mga sa construction site. Kaya susundan natin sila. Niya sa kabila. So wala pa tayo sa kalahati guys na nilakad natin. Ayan, daming yan. Nagkalat pa sila ng basura dito. Pero lilinisin nila yan pagkatapos nilang mangampanya sa kandidato nila. Kasi bawal dito magtapon ng basura. Ayan, may bit-bit tayo. Ayan, pakita ko sa inyo. Yung bit-bit ko na kalakal. So, tawid na tayo. Yan. Para mabilis. So, ito na yung pinaka-sintro talaga guys. Yan. Ito na yung mga building na pinaka-mataas nila na building. Ayan, may dito. Japanese restaurant. So, yan. Hotel. Lakad pa more. Pero maganda naman sa guys, maganda naman sa katawan. At least nagpawisan ako. Kailangan need ko talaga na mag-diet kasi alam mo na na medyo mataas yung dugo natin. Yan, Paradise Hotel. So lalakad pa tayo. Ito na yung pinaka-sintro talaga sa Palau. Makikita mo yung pinaka-main na mga building. Kita mo na behind talaga siya sa kumpara sa Pilipinas o sa ibang bansa. Parang probinsya lang din. Ayan, tawid pa mo. Ingat-ingat lang. Baka kasi may mga lokal dito na mga medyo di maganda. Ayan. So mga tindahan dito. Yung ibang tindahan nag-close dahil sa yan, tumatakbo ng presidente ng Palau. Kasi yung presidente dito guys, na siya. Nakadalawang term na siya. So hindi na siya pwede na magtakbo ulit. So yan yung guys, yung pinaka ito na yung mall dito sa Palau. So di masyado kasi wala namang sa taas, yung kompleto talaga, may mga kainan. Wala sa grocery lang at saka yung grocery at saka department store, walang
cinema, basta yan lang. Pag department store, mga tinda lang talaga. Ayan, so yan ang pinakanan ng mall dito. Parang mall na nila. So dito sa kabila naman, ipapakita ko sa inyo yung isa din. So dalawa sila na magkatapat. Dalawang mall. Palagay na natin ang mall. Yan. So saka ito sa kabila. So dalawa lang dito na pinakamalaking department store at saka grocery. Pero bibili ka ng mga damit dito guys, wala sa quality tapos sobrang mahal ang isang piraso ng damit o ano. Kaya nga mas maganda pang sa Pinas na bibili. Ayan, so Wrangel's. So yung tumatakbo ng presidente. Isang may-ari din ito ng building na to, yung nito, mall na to. So yan. So lalakad pa tayo, medyo hindi na mainit. So lakad pa more. Nagpawisan na tayo ng maraming singot. Kumbaga pinagpawisan ng maraming pawis na. Ayan. So may pa sa taas. Makikita natin. Mahirap talaga na mag-video na maglakad. Lalo na kung walang hawakan yung cellphone. Galaw-galaw. So yun guys, may pusa pa na malaki sa taas. Kakatakot baka tatalon pa. Ayan. Yung pusa. Yung hotel. Palaw Hotel. Palaw Central Hotel. So yung building na yan, may grocery din yan. Parang bar paggabi. So lalakad tayo. So may live band dito sa pag tuwing gabi. Ayan, Alicia Hotel pala. So, yun, magandang hotel din to. Ito yung pinaka maganda na hotel sa Palaw. Marami din guest din. So, makikita mo yan. Pinaka na yan, pinaka malaking hotel dito sa Palaw na makikita. Mataas. So, lalakad pa tayo. Malayo pa. So nasa kalahati na tayo. So ayan guys, paakyat na tayo. Medyo wala na masyadong sasakyan kasi halos palabas na at saka wala ng traffic. At naiwasan natin yung pinakasentro talaga ng Kurort Palaw, yung may mga malaking building. So paakyat na tayo na papuntang bundok. Lakad more, galaw-galaw, baka ma-stroke. Wag naman, kasi mahirap dito pag magkasakit ka dito guys, kasi kulang kagamitan sa ospital at saka yung mga gamot kulang din, parang provincial hospital lang din sa atin. So kailangan iwas-iwas na. Yan, ipapakita ko sa inyo yung Catholic Church dito sa Palaw. Diyan, nag-iisang Catholic Church. So yan, Sacred Heart of Jesus Catholic Church.
Akyat tayo. Na. So yan guys, isang Catholic na missionary school, secondary, high school. Ayan, paaralan dito sa Palau. So medyo mahal din yung tuition fee dyan. Pero dito sa Palau guys, kung mag-aaral ka ng hanggang high school, libre talaga. Pero kung mag-college ka, sobrang mahal. Parang nag-aaral ka din ng Ateneo. Kaya yung mga iba dito, ang Pilipino, na mga anak nila, pagkatapos ng high school, pinapauwi nila sa Pinas. Doon nila pinagpaaral. Kasi sobrang mahal dito. Tapos isa lang talaga yung college na paaralan dito. Kaya walang choices kung dito mo paparalin kasi wala namang ibang paaralan, nag-iisa lang. So yan. So malapit na tayo sa finishing line. Kaya pa. Kiri-kiri lang yung paglalakad natin. Maganda pa sa katawan. Pawisan. Bawas yung calories. Ayan na. So may makikita din tayong mga tao na nangampanya. Ganun lang kasimple yung buhay nila dito. So yan, ito din. Dito ako guys na yan makikita natin yan. Yung tindahan na yun, doon ako dyan. Diyan ako bumibili ng mga kailangan ko. Pagkain at saka iba pa. So ibaba natin. Baka magagalit, videohan sila. So yun. So nangampanya. May bit-bit pa tayong plastic. Parang na masuriro. Yan. Mga lokal na mga estudyante. So mayroon pang nagmutokit. Ayun. Ayan sila guys. So sa kanto. So papasok na tayo sa So yun guys, papasok na tayo sa isang kanto. Eskinita sa atin. Ang tawag sa kanila dito guys, Hamlet. So yan. Papasok na tayo. So medyo malapit-lapit na tayo sa destination natin. Ayan guys. So yan, isang tindahan din ng Bangladesh store. So lakad pa mo. Isang teamboat na lang. At mararating na natin kung saan ako nakatira. Yan ka guys. So maraming mga kahoy. Mga bahay, simple lang, parang bahay lang din sa atin sa Pinas. Ayan. So yan guys, yung mga bahay nila. Simple lang yung bahay. Ayan. Pero ganda nyo lang yung bahay guys, pero may isang sasakyan, dalawa. So yan na guys, papasok na ako. Malapit na talaga. Medyo pagod na tayo. Ayan ka. So yan, makikita mo dyan ay Evangelical Church, yung simbahan ng mga lokal. Yan guys, so nakarating na ako sa destination. So maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin. Sinamahan nyo ako sa paglakad. Thank you so much guys. Mabuhay kayo. At sa ulitin naman, sana hindi kayo magsasawa na manood sa aking premiere. God bless you all. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Love you all.